Ito ng pinakamasayang part pag nasa airport ka ay ang magsusundo sa mahal mo sa buhay. Ito na yung araw na susunduin namin ang Daddy Afam sa airport at tanghali na din kami umalis ng bahay kasi 7 PM pa naman yung dating ng Daddy. Medyo malayo nga itong aming babiyahein dahil sa Iloilo Airport namin susunduin ang Daddy Afam. Walang mapasidlan yung tuwa namin ng aking kana sa sobrang excited makita ang Daddy Afam. 7 months kami naging LDR pero feeling ko parang ilang taon na kami hindi nagkita. Char. Nasa kalagitnaan na nga pala kami nito ng aming biyahe at ito nga ang aking kana ay nakatulog na. Medyo pagod nga ito ang aking kana kasi maaga itong nagising dahil pumasok pa sa school. Parang inaantok nga din ako sa aming biyahe kaya ito dumaan nga pala muna kami dito sa may 7-Eleven para bumili ng aming makakain. Gising ko na nga din pala dito yung aking kana para makapili siya sa kung anong gusto niyang kakainin. Kinuhanan ko nga din ito ang aking pinsan para pampagising sa kanya sa pag-drive. Sa aking kana ay ito naman yung kanyang napiling inumin. At sa akin naman ay ito naman yung aking nakahiligan ngayong inumin. Pagkatapos ay ito na nga tumuloy na naman kami sa aming biyahe at ito pinapakita pa ng aking kan ang kanyang nakuha. Dahil maaga kami dito dumating sa city kaya ito dumaan nga pala muna kami dito sa SM at ito nga napashopping talaga na wala sa oras, char. Dito na lang din kami napapalipas ng oras bago kami pupunta doon sa airport kasi medyo maaga pa naman at 7 pa naman yung dating ng Daddy Afam. Sa mga oras na to ay snack time na at ang aking kana ay nagre-reklamo dahil nagugutom na daw siya kaya dito ko na lang din siya binilhan. At ako naman dahil ako ay nagkikrave ng matcha kaya ito papunta nga pala ako nito ng Starbucks dahil doon ako bibili ng matcha. Pagdating ko nga dito sa loob ay ito nga pala ang dami nakapila. Maliban sa coffee latte ay ito lang din yung aking ino-order. Ang sarap kasi nito. Pagalang-galang nga pala muna kami dito sa loob ng mall dahil mahaba pa talaga yung aming oras na hihintayin bago dumating ang Daddy Afam. Kaya sinusulit na lang din namin yung time kasi minsan na lang naman kami dito makaluwas ng city. Nadaanan nga pala namin dito si Hello Kitty dahil gusto magpa-picture ng aking kana ay ito ay nagbigay nga pala muna siya dito ng donation bago magpa-picture kay Hello Kitty. Hindi na din kami dito magtatagal ay ito na nga pupunta na nga pala kami nito ng airport. Madilim na din pagdating namin dito sa airport at mayroon pa kami isang oras na hihintayin bago lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Daddy Afam. Ito yung hindi namin in-expect pagdating namin dito sa loob dahil wala mapagparkingan kaya ito nagpa-drop na lang kami dito sa aking pinsan at ito nilalakad na lang namin papunta dito sa loob. Isang oras pa bago mag 7 kaya ito nga dito pala muna kami tumambay sa mga tambayan sa mga naghihintay. Ito lagi ang buhay ng aking kana pag naghihintay na dumating ang Daddy Afam. Siya talaga nagre-remind nito sa akin na gagawa daw kami ng welcome notes para sa Daddy Afam. Makalipas yung isang oras ay ito na nga yung aking kana ay ready na nasalubungin ang Daddy Afam sa kanyang welcome home daddy. Nung makita ko nga yung Daddy Afam na palabas na ay ito nga pinatakbo ko na yung aking kana para salubungin niya ang daddy. Thank you. Huh? I'm back. Finally, I'm back, right? Yeah! Very good. Finally, after 7 months ay ito nga magkasama na ulit kami kaya no more LDR na. Ang pinakamasaya sa buong buhay namin ay ang magkasama kami lagi. Papunta na nga pala kami nito sa hotel dahil mag-overnight nga pala kami dito dahil medyo ng gabi na kung kami ay babalik pa ng estansya.